Alright, good morning guys. Good morning, good morning. Well, another Tuesday. Hmm, Iwasay na Martes. Hmm. So, let's get it on guys. Daan-daan tayo after duty. So, let's get it on. Hmm. Another Tuesday, another Tuesday. Hmm. Well. Wala lang. Trip-trip lang. Haha. Yun. Wait lang guys. So guys, welcome back. Yun. May ginawa lang akong sa cellphone. So anyways, kamusta ang inyong eleksyon? Naway, kung ano man ang naging resulta ng eleksyon ay ating tanggapin dahil hindi naman tayo ang bumoto eh. Buong bansa. Dali guys. Yun. Well. Yan lang. May ano sa cellphone. So anyways, yun nga. Naway, tanggapin natin yung resulta ng eleksyon. Hindi man iyon ang binoto natin yun ang lumabas. Well, yun talaga. Hindi naman sa bias na namimili. Yung boto mo iba sa binoto ng iba. Okay lang yan. Ang mahalaga maging maayos ang pamamalakad, maisagawa ang batas na magbabago sa sistema ng Pilipinas. Yun nga hopefully maging maganda takbo itong senatorial sa probinsya may governor pa dito sa Metro Manila wala naman. Senatorial sa Metro Manila City congressman o yung House of Representatives, mayor, vice mayor, down to city councilors. Naway itong resulta ay magbigay ng panibagong sistema sa kanilang mga posisyon at maging maayos ang pamamalakad. Isang hinihiling ang observation ko is number 1, magkaroon ng maayos na trabaho ang mga Pilipino. Hindi mo sinasabi na pinagayabang trabaho meron ako. Sinasabi ko lang is magkaroon ng trabaho, kung ano yung kakayahan, kung saan magaling ang mga individual, yun. Kung
isang ano, isang industriya. At ano ba yung ano, yung age limit naway tanggapin na ng ibang kumpanya mga ano, yung mga nasa age 25 pataas. Kasi kung kaya naman magtrabaho, tanggapin na nila. Kasi yun ang ano habang tumatagal, nahuhubog ang kakayahan ng tao, ang kanyang empleyado. So, by the time na yung seniority na tumagal, sila na yung magtuturo. Sila na magtuturo sa mga bagong employee para sa kanilang produkto o ano man ang industriya nila. Pangatlo ay yung mga kumukuha ng ano, TESDA training na may magkaroon ng ano, direct to employer program. Hindi yung pagkatapos ng assessment wala na. Ang maganda yan, yung assessor ay kunin nila mismo sa kumpanya. Hindi yung kapwa ano. Ang nag-assess ay nasa TESDA rin. Kaya yung iba natatenga yung kanilang certification, yung skills na gain, hindi nila magamit kasi taga-TESDA rin ang assess Mas maganda, kumuha sila ng employer at yun ang mag-assess sa mga kumukuha ng TESDA. Nang sa ganun, makukuha sila sa trabaho. Diba? So, hindi na lang guys sa pamilihan. See you later na sa bahay. Sige po. Hello guys, welcome back. Yun nga, sa mga dito ako sa bahay. Gate namin. Yun nga, as I was saying earlier. Uy, mamatapon. Organic green guys, yung in-order ko. Yung nagawa ko ng content last few days ago. Yun lang. Ayun. Sa tinutukoy ko kanina. Yun. Naway magkaroon ng ano, solusyon sa trabaho, sa workforce, at ang may matanggap na yung mga ano, mga age 26 pataas. Kasi yung iba ngayon, ano lang, 25 So, paano yung mga ano, naghahanap? Lalo ano, yung college graduate ang kailangan. Paano yung mga ano, old curriculum. Yan. So, hopefully may isa katuparan yun. Yan. Yun, hopefully may isa katuparan yun para magkaroon ng pamumuhay, masolusyon na lang ang pamumuhay ng mga bawat Pilipino. So, ayun. Hindi ko alam kung sino yun. So, ayan. Ano ba? Yung nga sa TESDA.
Kasi kumuha din ako ng Tesla dati, 2010 yun, Battista NC3. Nung nakatapos ako, nagkaroon ng certification. Ginamit ko sa pag-apply yun. Apply ako sa Starbucks, Coffee Bean, Boss Coffee. And ayun. Wala nangyari. Kailangan nila may experience. So, naghihirap na ng ibang trabaho nun. At nag-aaral din ako ng 2-year program. ICT. May kami, programming and C4 and C2 na hardware computer. Naging ko rin yun. In-apply ko na sa ibang trabaho, pangalap ng trabaho. Wala rin. Kaya mas maganda kung sa batas nila yung TESDA na ang mag-a-assess ay yung manager ng kumpanya or company mismo. Hindi naman sa bias kasi ang nag-a-assess din mga TESDA eh. So, yun lang. Wait lang po. So guys, yung ininom ko, Organic Glow. Ngayon naman siya. Powdered juice. Parang talaga siya. Ininom ko siya as juice. Isang sachet siya, tapos yung tubig, kaya lumamig yung tubig ay natunaw ng yelo. Pag ito lang guys, pag ginawa mo siyang juice, parang daman mo yung malalasa mo yung tamis asin. So, shout out to Miss Laika. Yan. Ilalagay ko po sa comments or dito sa screen yung details niya sa TikTok for further transaction. So yun guys, yun naman hihilig ko na pagkaon ng magandang trabaho sa mga Pilipino. Siyempre, parang kailangan mahubog ang kanilang kakayahan. And yun nga pala, yung pang-apat, hindi naman ating mga agency na mag-a-apply sa ibang bansa. Ngayon, hanggang may age limit na eh. Hopefully, babaan. Ay pag-ugnayan ng mga DMW o sa mga minister or workforce ng ibang bansa na taasan pa yung age gap para makapagtrabaho mga 40 plus. Siyempre kung kaya naman at maayos naman yung trabaho dito, bakit hindi nasubukan? Para naman sila sa pamilya nila yun. Ay, mga skilled jobs o semi-skilled jobs na may tanggapin pa mga Pilipino overage Pilipino. Mga nasa 38 and above o 40 and above na may tanggapin pa sila. Siyempre dito din sa Pilipinas. So guys, ayun po mga idol, maraming po salamat and more power to all of you. God bless us all.